Hoy, nabalitaan mo ba? Nandito daw sa kumpanya ni Sir Riley yung nawawala niyang nobya. Natigilan naman si Amber at pinakinggan ang pinag-uusapan ng mga babaeng empleyado na pauwi na. Nilinisan niya ang gilid ng lamesa ng mga ito. Ay, totoo ba yan? Sino kaya? Tanong ng babae. Ang sabi lang, nandito raw mismo sa kumpanya, hindi pa alam kung sino, pero ang swerte niya kung ganun ha. Sabi ng babae. Pero balita ko kasi, ay walang maalala yung girlfriend ni Sir. Ay naku, kung sino man siya, ang swerte niya dahil mahal na mahal siya ni Sir Riley. Sagot ng babae. Tara na nga, umuwi na nga tayo. Gabi na ay abala pa rin si Amber sa paglilinis ng bawat lamesa at upuan ng mga empleyado. Ito na ang kanyang ginagawa dahil ito rin ang bumubuhay sa kanya at sa kanyang itinuturing na pamilya sa kanilang bahay. Huminga siya ng malalim at napaisip kung ito na ba talaga ang magiging trabaho niya o baka naman hindi ito para sa kanya. Yes, nandito siya sa mismong kumpanya ko. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko rin siya pwedeng pabayaan. After all, she's my fiancé. Narinig ni Amber ang boses ng kanyang boss na si Riley. Napakurap si Amber at napatingin sa hindi kalayuan at nakita nga niya ang binata na may kausap sa kanyang cellphone. Ito ang kanyang boss at hindi niya akalain na mas mabait ito pagdating sa kanya kesa sa ibang empleyado. Napailing na lang si Amber at nagpatuloy sa kanyang paglilinis. Hindi pa rin malaman kung sino yung gumawa nun o kung talaga bang planado yung lahat eh. Ni wala pa ang ebidensya kung sino eh. Natigilan si Riley nang may narinig siyang nahulog. Huminga siya ng malalim. I'll call you later, Blue. Yes, sir. Take your time. Sabi naman ng lalaking nasa kabilang linya. Binaba ni Riley ang kanyang cellphone at tiningnan ang dalaga na natataranta na inayos ang mga papel na nagkalat sa sahig, maging ang mga dustpan at walis na natumba. Napailing si Riley at agad na naglakad papunta kay Amber, nakagat ang labi. Oh, anong oras na? Hindi ka pa nauwi ah? Tanong ni Riley habang inaayos ang mga papel. Sir, ako na. Agap agad ni Amber. Baka madumihan pa po kayo. Nataranta ang dalaga. Ako na. Hinawakan ni Riley ang braso ni Amber at itinayo ang dalaga na napatingin sa kanya. Natigilan pa ang binata nang makita kung gaano ka-inosente ang brown nitong mga mata at ang hugis puso nitong mukha. Diyan ka na lang ako nang kukuha. Napalunok na lang si Amber. Okay po. Pinanood ng dalaga ang binata hanggang sa matapos ito sa pagpupulot ng kalat. Nang matapos ay agad na tiningnan ni Riley ang dalaga. Huminga ng malalim si Amber at ngumiti kay Riley dahilan para matigilan ang binata. Thank you sir, sabi ni Amber. Kailangan ko kasing maglinis para bukas wala na ho ako masyadong gagawin. Tsaka para na rin komportable kayo bukas sa trabaho. Pero hindi mo naman kailangan maglinis ng ganitong oras Masyado ng gabi. Bakit ba kasi ayaw mong ilipat kita ng trabaho Nakakunot ang noo ni Riley. Umiling agad si Amber. Wag na sir. Komportable po ako sa trabaho ko tsaka mas gusto ko pong magtrabaho sa gabi. Tahimik po kasi tsaka payapa. Tiningnan ni Amber ang binata at bakas talaga sa mukha nito ang disgusto kaya naman ngumiti na lang ang dalaga. Pamilyar sa kanya si Riley ngunit nagtataka siya kung bakit may singsing ito. Anong binata? Wala naman daw itong asawa. Maging siya ay naguguluhan dahil pati ang singsing ng binata ay pamilyar sa kanya. Sir? Tawag ni Amber. Yes? Sagot ni Riley. Ngumiti si Amber. Ang swerte po na magiging asawa mo sa mga susunod na taon. Basta sir ambitado ako sa kasal mo Kahit tagalinis niyo na lang ako. Tumawa pa ang dalaga. Pakiramdam ni Riley ay naninikip ang dibdib niya sa kadahilanan na ang dalaga ang magiging asawa niya. Ni hindi nga siya nito maalala kaya mas lalo lang sumakit ang dibdib niya habang nakatitig kay Amber. Para maiwasan ang sakit ay ngumiti na lang si Riley. At kung maalala niya man ako, pangako kong papakasalan ko siya. Ngumiti si Riley at tiningnan sa mga mata ang dalaga. Oh? Hindi ka niya maalala? Tanong ni Amber.
May bahid ng pag-aalala ang mga mata ng dalaga. Yes, diretsyong sabi ni Riley. Trahedya yung nangyari sa aming dalawa. Napanguso si Amber at pakiramdam niya ay may kung anong pumiga sa kanyang puso para manakit ito. Tinapik ng dalaga ang balikat ni Riley na napasinghap at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Sure akong miss ka na niya. Pag naalala ka naman niya, baka balikan ka pa nun. Natawa si Amber. Kinagat ni Riley ang kanyang labi. I hope so. Nang sandaling yon ay pakiramdam ni Amber ay iisa lang sila ng nararamdaman at bago pa siya tumagal doon ay agad na siyang umalis. Napakunot ang kanyang noo nang maramdaman niyang namamasa ang gilid ng kanyang mga mata dahilan para matawa siya at mapailing na lang sa sarili. Oh, Kuya Taro! Gulat na tawag ni Amber sa anak ng kanyang tiyahin. Kanina mo pa ako hinihintay? Oh, tagal mo eh. Nakangiwing sabi nito at tiningnan ang loob ng kumpanya. Oh, wala na ba dyan yung boss mo? Bakit? Tanong ni Amber at tiningnan ang mukha ng Kuya Taro niya. Napailing si Taro dahil alam niyang binabantayan ni Riley ang dalaga. Mabilis na hinila ni Taro si Amber na agad sumama sa kanya at sabay silang naglakad at sumakay sa taxi pauwi ng kanilang bahay. Tiningnan ni Amber ang labas ng bintana at napahawak sa kanyang ulo nang kumirot ito. Basta, huwag kang lalapit masyado sa boss mo ah. Baka mamaya, pagsamantalaan ka ng lalaking yun eh. Nakangiwing sabi ni Taro. Grabe ka naman, mabait naman si Riley. Mahinahong sabi ni Amber. Hindi siya ganong klaseng tao no. Natawa si Taro. Basta, dapat hindi ka naniniwala sa mga tao sa paligid mo. Baka mamaya, mapahama ka pa eh. Alam mo namang sensitive ka eh. Hindi sumagot si Amber at napatingin sa kanyang bracelet na noon pa man ay nakasuot na sa kanya. Sino nga ba talaga siya? Kinabukasan ay abala si Amber sa paglilinis sa kantin at hallway ng kumpanya. Pagod man ay ito na rin ang naging stress reliever niya dahil ayaw na rin niyang manatili sa bahay nila na puro sigawan at away. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na pinunasan ng kanyang pawis at ngumiti sa salamin. Amber, nasan ka? Tawag ni Flora. Nandito po ako, sigaw ni Amber at agad na lumabas sa banyo. Bakit ho ma'am? Simula sa araw na to, doon ka na maglinis sa opisina ni Sir Riley. Maigpit niyang utos yon kaya dapat nating sundin ha? Sabi ni Flora. Doon na po ako naka-assign? Tanong ni Amber. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pananabik. Tumango si Flora. Yes. Sa araw na yon ay naging abala si Amber ngunit nang makasakay siya ng elevator ay hindi niya maipaliwanag ang saya niya. Nang makarating sa tamang floor ay agad na pumunta si Amber sa malaking opisina ni Riley. Kumatok muna siya bago niya binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang binata na abala sa kanyang laptop. Good afternoon, bati ni Amber. Maglilinis lang po ako dito. Tumango si Riley dahilan para simulan ng dalaga ang kanyang ginagawa. Alam ni Amber na tinitingnan siya ng binata, kaya agad siyang huminto sa ginagawa at nag-angat ng tingin. Nakita niyang nag-iwas ng tingin si Riley kaya nagkibit siya ng balikat at agad na nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit hindi niya maiwasan na mapangiti. Amber, tawag ni Riley. Sir? Tanong ni Amber at tiningnan ng binata. Huminga ng malalim si Riley. Nabasa ko yung biodata mo na wala kang magulang. Nasaan sila? Are they dead or not? Ngumuso ang dalaga. Sa pagkakaalam ko po, buhay pa sila pero baka pakiramdam ko lang yun. Wala kasi ako maalala sa nakaraan ko eh. Ang alam ko lang po, yung pangalan ko. You have amnesia? Maang-maangang tanong ni Riley. Nakangiting tumango si Amber. Opo. Sabi, temporary lang dahil ang ulo ko lang naman yung tumama. Kaso nga lang, kahit ilan sa mga nakaraan ko wala akong maalala eh. Sinong kasama mo ngayon? Tanong ni Riley. Ang tita Ruby ko po, kasama yung mga anak niya. Sagot ng dalaga. Ba't niyo po natanong? Umiling si Riley at agad na humigpit ang hawak niya sa ballpen niya.
Alam niya na nakatira ang dalaga sa kapatid ng ina nito. Huminga ng malalim si Riley at mabilis na tiningnan ng dalaga na nasa harapan niya. Maging si Amber ay nalilito, ngunit tuwing titingnan niya ang mga mata ng binata, may kakaiba talaga. As if he's hiding something. Ako, hindi mo pa talaga ako kilala? Tanong ni Riley. Umasa pa rin siya na kahit kaunti lang maalala siya nito. Hindi ko kayo kilala. Diretsong sagot ni Amber. Pero pamilyar, yang singsing na nasa daliri mo. Ngumiti ang dalaga. Pareho tayo ng singsing, sir. Nakagat ni Riley ang labi at tiningnan ang promise ring nilang dalawa, ngunit ang nakay Amber ay ang engagement ring nilang dalawa. Tiningnan niya ang dalaga na nakangiti at nakamasid sa kanya gamit ang mga inosente, malambing at kumikislap na mga mata nito. I see. Tumawa si Riley. Baka aksidente lang na magkapareho tayong dalawa. Natawa rin si Amber. Baka kasi ako talaga yung babaeng yun, sir. Natigilan si Riley at napatitig sa dalaga na natawa. Joke lang po, kayo naman. Napangiwi si Amber. Aalis na po ako, sir ha. Mukhang simula na rin po ng meeting nyo eh. Amber, tawag naman ni Riley. Bakit po? Huminto naman si Amber sa paglalakad malapit sa pinto. Kapag may naalala ka kahit konting detalye, pwede bang ako muna ang makaalam? Pakiusap ng binata. Tumango agad si Amber, ngumiti ang dalaga at agad na umalis ng opisina, dala ang kanyang panglinis at pumunta sa room nila. Umupo si Amber sa maliit na sofa at napatitig sa singsing niya. Iniisip niya na kilala nga talaga siya ni Riley at pakiramdam ng dalaga, matutulungan siya ng binata. Pero paano? Uy, nandito ka pala! Biglang pumasok ang kaibigan ni Amber na si Heather. Bakit nakatulala ka na naman dyan, ate girl? Natawa si Amber. Wala naman. Tiningnan niya ang kaibigan. May alam ka ba sa mga naging girlfriend ni Sir Riley? Nabigla naman si Heather. Meron, bakit? Ang tagal ko na kaya dito sa kanya. Dito na nga ako halos tumira kasama yung iba eh. Ba't mo natanong? Nabanggit kasi niya sa akin na may girlfriend siyang walang maalala. Kilala mo? Tanong ni Amber. Or kahit ano, gusto ko lang malaman kung may isang girlfriend si Sir Riley na mahal talaga niya. As in, never niyang hiniwalayan yun nung dumating pa sa punto na magpapakasal sila. Grabe yung pagmamahal na ni Sir Riley sa girlfriend niya. Tiningnan niya si Amber. Yun lang ating babaeng minahal ni Sir ng sobra, as in, sobra-sobra. Natulala si Amber at napatitig sa kawalan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kadahilan ng pakiramdam niya ay siya yun. Nakakatawang isipin pero may parte sa kanya na nalulungkot at may parte naman sa kanyang umaasa. Kilala mo ba kung sino yun? Bakit interesado ka? Ngumiti si Heather. Ang totoo, matagal na niyang kilala kung sino si Amber. Gulat siya nang ito ang nakagistan niya na katauhan ng dalaga. May gusto ka kay Sir, no? Pangaasar ni Heather. Uy, wala Depensa naman ni Amber. Nagtatanong lang naman ako eh. Mukha kasi siyang malungkot pag nagkukwento. Tumawa si Heather at hinaplos ang buhok ng kaibigan. Alam mo, matagal na tayong magkaibigan no. Buwan na halos, Amber. Kaya alam ko kung kailan ka interesado, kinikilig at malungkot. Kaya alam ko na may bumabagabag dyan sa isip mo. O ano yun? Napalunok ang dalaga. Pareho kasi kami ng singsing eh. Iniisip ko, kilala ko nga ba talaga siya? Pero paano? Natigilan si Heather at napangiti. Alahanin mong mabuti, Amber. Marami ka pang hindi alam. Yun ang sabi mo, di ba? Basta ang tandaan mo, mapagkakatiwalaan si Sir Riley. Tsaka, mahal ka nun. Ano? Nakakunot ang noo ni Amber dahil hindi niya narinig ang panghuling sinabi nito. Tumawa lang si Heather. Sana nga maalala na ng dalaga ang nakaraan. Nang sa ganon, alam niya rin kung sino ang mapagkakatiwalaan sa hindi. Tita Ruby, kilala niyo ba yung mga magulang ko? Natigil sa pagluluto si Ruby sa tanong ng pamangkin niya.
Maging ang mga anak nito ay natigilan sa tanong niya. Tiningnan naman ni Amber ang mga kasama niya sa bahay kaya napakurap siya. Hindi niya alam kung may mali ba sa tanong niya o naka-offend ba siya. Bakit mo naman natanong ang bagay na yan, Amber? Hindi ba sabi ko sa'yo wala ng mga magulang mo? Iniwan ka na nila. Sabi ni Ruby at nilapag ang pagkain. Pakiramdam ko lang po kasi hindi pa po sila patay eh, sagot ni Amber. Tumawa si Ruby at agad na nagtaas ng kilay sa dalaga. Matagal ka na nilang panabayaan. Sa tagal mo nandito sa pamamahay ko, sa tingin mo may paki pa sila sa'yo? Kasi kung oo, nasan sila? Alam mo Amber, masyado kang seryoso sa mga bagay-bagay. Ano naman kung wala na yung mga magulang mo? Sabi naman ni Toro. Ano naman ba? Si Riley Mendoza. Tanong ni Amber. Kilala niyo ho ba? Pare-pareho silang natigilan. Pakiramdam nila ay isang bomba ang pangalan ng binata. Isang lason sa pamilya ni Ruby ang pangalan ni Riley. Napalunok ang matanda at agad na natawa kay Amber na nakakunot ang noo. Hindi namin kilalang sinasabi mo. Alam kong boss mo siya pero mag-ingat ka dyan. Hindi na mapagkakatiwalaan. Ngumiti si Ruby. Lumayo-layo ka rin sa kanya dahil hindi siya magandang. Bakit po? Tanong ni Amber. Bakit ba ang dami mong tanong? Malakas na sigaw ng panganay na anak ni Ruby na si Wilfred. Napatalon sa gulat si Amber at nabitawan niya ang kutsara. Tiningnan niya ang lalaki at nakitang galit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Paulit-ulit ka naman sa tanong mo. Hindi ka ba nakakahalata? Wala kaming alam. Wala kaming alam sa mundo mo. O diba? Araw-araw mo na lang masisirain ng... Huwag mo akong sigawan. Malamig na sabi ni Amber. Nasa gilid mo lang ako kaya hindi ako bingi. Aalis na po ako, Tita Ruby. Natigilan ng lahat dahil nangilabot sila sa boses ni Amber. Tumayo ang dalaga at mabilis na kinuha ang kanyang bag. Dire-diretso ang lakad niya papunta sa labas, dala-dala ang isang biskwit at tumbler niya. Napasigaw ang dalaga nang muntik nang bumangga ang kotse sa kanya dahilan para mapaupo siya sa kalsada. Oh my God, miss! Sigaw ng isang matandang babae sa loob. Mabilis itong lumabas at agad na dinaluhan si Amber. Are you okay? Nag-angat ng tingin si Amber at natigilan ng matanda. Okay lang ho ako. Gasgas lang ho ito. Natulala ang matanda at agad na namukhaan si Amber. Ito ang kanyang nawawalang anak. Nangilid ang luha sa mga mata nito at dahan-dahang itinayo si Amber na nakatingin sa kanya. Okay lang ho ako, tanong ni Amber. Tumango si Rochelle. I'm fine. Taga rito ka ba? Anong ginagawa mo dito? Tumango si Amber. Sa kabilang kanto po ang bahay ko. Papasok na ho ako. Teka, hinawakan nito ang pulso ng dalaga. Saan ang punta mo? Baka pareho tayo nang pupuntahan ng maisabay na kita. Ngumiti pa si Rochelle. Sa kumpanya po ni Riley Mendoza, ngumiti si Amber. Doon din po ang punta nyo? Nakangiting tumango si Rochelle. Kung paano niya napigilan ang sarili niya na hindi yakapin ang anak ay hindi niya alam kung paano niya nagawa. Sumakay sila ng kotse at hindi maiwasang mapatitig ng matanda sa dalaga. Nakatagpo na pala ang dapat magtagpo. Nakahinga ng maluwag si Rochelle nang malaman na iisa lang sila ng taong pinagkakatiwalaan. Good morning, Mrs. Rochelle Benavista. Ngumiti ang guard. Good morning. Ngumiti si Rochelle. Nang makarating sila sa tamang floor ay bumungad sa kanila si Riley. Natigilan ang binata sa nakita dahil nagtatawanan ang matanda at dalaga. Napatingin si Amber sa kanya at napangiti dahil napakasaya ng kwentuhan nila ni Rochelle na nakangisi rin. Riley! Tawag ni Rochelle. Ma'am, yumungkod ng konti si Riley dahil nakabalik na pala ang matanda galing sa isang business trip. Amber, tiningnan niya ang dalaga. May iwan ko po muna kayo. Ngumiti ang dalaga at agad na yumukod bago umalis. Naabutan ko siya sa address na binigay mo sa akin kung nasa nandun ang kapatid ko. Tumango si Riley habang nakikipag-usap sa matanda. Nakaupo ito sa sofa habang nakatingin sa mga larawan na dahilan ng aksidente sa kanilang sinasakyan noon. Huminga ng malalim si Riley at tiningnan ang matanda. Buwan na siyang nandito, ma'am. Nagtatrabaho siya dito para punan ng mga pangangailangan niya.
Wala siyang maalala dahil na rin siguro sa pagsalpok ng ulo niya sa matigas na bato. Sabi ni Riley. Tumango si Rochelle. Madumi talagang maglaro si Ruby. Alam kong plano niyang ipalit ang anak niya sa posisyon ni Amber. What? Tanong ni Riley. Huminga ng malalim ang matanda. Magmula nung mawala si Amber sa akin ilang taon ang nakakalipas, ay biglang dumating ang anak ni Ruby at sinasabing pinalaya siya ng kanyang ina sa mismong tahanan nila. Inalagaan ko ang anak niya ngunit alam ko ang mga plano nila. Gagamitin nila si Amber laban sa akin at kung ganon, gagamitin ko rin si Raisa laban sa kanya. Anak laban sa anak. Matapang ang tingin ni Rochelle sa picture na nasa harapan niya. Napabuntong hininga si Riley. Hindi na talaga matapos-tapos ang hidwaan sa pamilya ng Buenavista. Walang katapusang away para sa yaman at walang katapusang hidwaan sa tunay na may-ari ng kayamanan. Riley, tawag ni Rochelle. Hanggat maaari bantayan mo ang anak ko kapag natapos ko ang mga dapat ayusin, babalikan ko si Amber. Kailangan ko lang magpakasiguro na kung si Ruby nga ba ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Amber. Tumango si Riley. I will offer another job for her. Nakita ko si Taro na sumusundo sa kanya kaya dapat kong ingatan si Amber. Tumango si Rochelle. She's your fiancé, Riley. Dapat lang na magkasama kayong dalawa hanggang sa bumalik ang mga alaala niya. May tiwala ako sa'yo. Ngumiti si Riley at agad na tiningnan ang singsing sa daliri niya. Ito ang simbolo ng pangako nila sa isa't isa ng dalaga. Ito ang panghahawakan niya. Gusto kitang maging sekretary ko, Amber. Napanganga ang dalaga sa sinabi ni Riley sa kanyang harapan. Kasama nito ang matanda na nakangiti sa kanya. Napakurap siya at hindi makapaniwala sa mga narinig, ngunit gusto nga ng dalaga na maging sekretary. Ipapayos ko ang lamesa mo sa loob ng opisina ko. And that's my order. Ngumiti si Riley. Teka sir, tawag ni Amber. Umiling si Riley. Final na ang desisyon ko, Amber. Kaya naman sa mga sumunod na oras ay abala na si Amber, ngunit sa araw na yon ay tila nanghina ang katawan niya. Nananakit ang ulo niya sa kadahilanan na pinipilit niya na namang makaalala sa nakaraan. Huminga ng malalim si Amber at hinawakan ang ulo niya at napasandal sa pader. Miss, are you okay? Tanong ng isang empleyado. Nagdudugo ang ilong mo. Okay lang ako. Medyo mainit kasi. Pasensya na ho ah. Ngumiti si Amber. Alam ng dalaga na ang matanda at si Riley ay pamilyar sa kanya. Alam niya na may role sila sa buhay niya at kailangan niyang alamin yon. Hindi siya tanga lalo pa at alam niya sa sarili niya na may alam ang mga tao sa paligid niya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at inayos ang sarili bago lumabas ng banyo. Amber, pinapatawag ka ni Sir Riley sa opisina niya, sabi ni Mylene. Okay, salamat. Ngumiti si Amber. Mabilis siyang sumakay ng elevator at agad na hinintay ang tamang floor. Lumabas siya nang makarating at dire-diretso ang lakad papunta sa opisina ni Riley. Kumatok muna siya at pumasok sa loob at nang makita niya ang binata, ito ay nakatayo at tila naghihintay sa kanya. Sir, pinatawag niya raw ako? Tanong ni Amber. Yes, sasabihin ko lang sana na simula bukas, you will be my secretary. Sabi ni Riley. Totoo na po ba yan? Tanong ni Amber at ngumiti. Natawa si Riley. Yes. Napatingin si Amber sa picture na nasa lamesa ng binata. Tinitigan niya yon at na-realize na mukha niya ang nandun. Nangunot ang kanyang noo at agad na nakaramdam ng matinding hilo. Hinawakan niya ang picture at nakita na kapwa sila nakangiti ni Riley at magkayakap. Ako to ah. Tanong ni Amber. Amber, nag-aalalang tawag ni Riley. Ang ilong mo. Nanginginig na hinawakan ni Amber ang kanyang ulo at napasigaw. Nanlaki ang mga mata ng binata at agad na hinawakan ang braso ng dalaga na panay ang sigaw. Amber! Sigaw ni Riley. Aray! Sigaw ni Amber habang nakapikit at hindi malaman ang gagawin. Sunod-sunod na nagpakita sa kanyang mga alaala ang mga taong hindi niya inaasahan. Ang mga taong minsan na niyang nakilala. Dinilat niya ang mga mata at nanlaki nang makita si Riley sa kanyang harapan.
Alalang-alala ito sa kanya. Riley, tawag ni Amber. What happened? Tanong ni Riley at niyakap agad ang dalaga. Anong masakit? Tell me, anong masakit? Tumulo ang luha sa mga mata ni Amber at napapikit siya dahil sa panghihina. Sinalo agad siya ni Riley at mabilis na tumawag ng ambulansya para dalhin sa ospital ang dalaga. Nagising si Amber sa hindi kilalang kwarto. Napatingin siya sa paligid at pamilyar ang kwarto na tinutuluyan niya. Tiningnan niya ang kama at nakita si Riley na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nag-angat ng tingin si Riley. Amber? Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang dalaga. Nakita kita sa panaginip ko, sabi ni Amber. Umiiyak ka. Tinatawag mo yung pangalan ko. Tapos, nasusunog yung buong paligid. Tinatawag mo ako at... Amber, wag mong pilitin ang sarili mo, sabi ni Riley. Makakasama sa'yo masyadong pag-iisip. Okay lang ako. Gusto ko lang na maalala ang nakaraan ko, sabi ni Amber. Pagod na akong walang alam sa lahat. Pakiramdam ko nawawala ako. Gusto ko na makaalala. Gusto ko na. Huminga ng malalim si Riley at hinawakan ang kamay ni Amber. Nag-aalala ako na pag sinabi ko ang bagay. Please, Riley. Bulong ni Amber. Make me understand. Nakikiusap ako sa'yo. Kinagat ng binata ang kanyang labi. Humigpit ang hawak nito sa kamay ng dalaga. Tiningnan naman ni Amber ang binata na nakatingin sa kanya at hawak ang daliri niya. Your car was ambushed. Panimula ng binata. Sakay ka ng kotse habang papunta sa isang business meeting. Nahulog ang kotse mo sa bangin. At sakto naman na sumabog ang kotse mo pero luckily nakaalis ka. Pagkatapos nun, hindi ka na namin nakita pa. Nawala ka sa amin. Ibig sabihin kilala mo talaga ako? Tanong ni Amber. Anong nangyari pagkatapos? Pagkatapos nun, wala na kaming naging balita sa'yo. Nalaman na lang namin na may amnesia ka at hindi mo maalala ang mga magulang mo. Maging ako. Napasinghap si Riley. Hindi ko na inabala ang sarili ko na magpakilala dahil alam kong hindi yun makakatulong sa'yo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Amber dahil all this time tama ang hula niya. Nakilala niya ang binata at kilala rin siya nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa mga nalaman niya ngunit malaking bagay yun. Hindi ko masabi sa'yo ang lahat dahil nag-aalala ako na baka lumala ang pananakit ng ulo mo, sabi ni Riley. It's fine. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na umupo sa kama. Pero, pamilyar ang kwartong to. Ngumiti si Riley. Ang bahay na to ay bahay nating dalawa, Amber. Dito tayo madalas na umuwi kasi sabi mo, mas malapit sa trabaho. Napaawang ang labi ni Amber at tiningnan si Riley na nakangiti sa kanya. Napakurap siya at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang labi ng binata. Amber, don't stare at my lips. Namaos ang boses ni Riley. Kung totoong may relasyon tayo, hinahalikan mo ba ako dati? Tanong ni Amber. Muntik nang mabilaukan sa sariling laway ang binata dahil sa tanong ni Amber. Anong klaseng tanong naman yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Riley. Did we kiss? Tanong ni Amber. Kung pwede ko bang halikan yung labi mo? Napakurap si Riley at agad na tiningnan si Amber na nakatingin sa kanya. Tumaas ang kilay ng dalaga at agad na hinintay ang binata. Napalunok si Riley at tumayo agad dahilan para tumingala ang dalaga at naghintay sa gagawin ng binata. I'll kiss you, sabi ni Riley. Gawin mo na, seryosong sabi ni Amber. Hinaplos ni Riley ang pisngi ng dalaga at agad na nilapit ang mukha nito. Napapikit si Amber nang magtagpo ang labi nilang dalawa. Tiningnan ng dalaga ang binata na nakatingin sa kanya tsaka niya ito hinila para mas mahalikan ang labi nito ng mas maayos at mas mabagal.
dahilan para maramdaman ni Amber ang kakaibang intensidad at kakaibang bugso ng damdamin. Stop, Amber. Napalunok si Riley. Nakalimutan mong miss na kita. Delikado baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Natawa si Amber. Sorry, nadala lang. Umiwas ng tingin ng dalaga. Napailing si Riley at agad na hinalikan ang noo ng dalaga. Lalabas lang ako at ihanda yung pagkain mo. Kinagat ni Amber ang labi at napangiti. So she's the lucky girl, huh? Nag-umpisa ang trabaho ni Amber at naging abala rin siya sa kanyang mga gawain at hindi niya akalain na magiging madali ang kanyang trabaho na para bang nakasanayan niya na ito o baka nga higit pa dito ang trabaho niya. Naging abala rin ang lahat dahil sa gaganapin na malaking event ngayong gabi. Riley! Natatawang tawag ni Amber sa binata na yumakap sa kanyang likod. Ngumisi si Riley at agad na hinalikan ang balikat ng dalaga. Hindi ko ba talaga sasama mamaya? You're my girlfriend. Wow, sino nagsabi? Nangaasa na tanong ni Amber. Kahit hindi ko sabihin girlfriend kita. Kalmadong sabi ni Riley. Sa mga nakalipas na araw ay lagi na silang magkasama ng binata. Lagi nilang pinag-uusapan ang nakaraan at nagsimula na rin si Amber sa pagbisita sa doktor nang sa ganon matulungan siya nito na maalala ang mga memorya na gusto na niyang ibalik. Malaki ang naging tulong sa kanya ni Rochelle at Riley. Sila ang naging sandalan niya at nanatili itong sikreto. Maganda ka na, mamaya lang mag-uumpisa na. Sabi ni Amber at niyakap ang liig ng binata na hawak ang bewang niya. Hinalikan ni Riley ang labi ng dalaga. Hintay mo ako dito o kaya kahit sa labas. I want you to be there. Lalo na't ikaw ang dahilan bakit nakuha natin ang malaking plantation. Tumango si Amber. Sige. Dumating ang mga bisita at iba pang inaasahan na panauhin sa gabing yon. Nanatili ang ngiti sa labi ni Amber habang pinagmamasdan ang mga tao sa kani-kanilang table. Pamilyar ang iba sa kanila, ngunit nang makita si Rochelle, nagliwanag ang mukha ni Amber. Hinalikan niya sa pisngi ang matanda at ngumiti. You look pretty po, nakangiting sabi ni Amber. Ikaw rin, hindi ka ba sasama mamaya sa speech ni Riley? Tanong nito. Umiling si Amber. Siya ho yung CEO ng kumpanya at siya rin po yung dahilan kung bakit nananatiling matatagho ang kumpanya. Napangiti si Rochelle. Katulad niya ay may mabuti ring puso ang kanyang anak. Ngumiti na lang rin ang dalaga at napatingin sila sa stage nang mag-umpisa. Buong gabi ay nakangiti lang si Amber dahil sa tagumpay ng binata sa mga client at property na binabayaran nito. Para sa aking minahal na babae, maraming salamat at bumalik ka ulit sa akin. Ngumiti si Riley. I truly appreciate you and I love you. Ngumiti si Amber at agad na tumango ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagngiti ay nakita niya ang tita Ruby niya. Napawi ang ngisi ng dalaga at agad na nangunot ang noo. Nagpalakpakan ng mga tao ngunit ang paningin niya ay kay Ruby na nasa hindi kalayuan. Naglakad papunta doon si Amber at isang malakas na sampal ang inabot niya kay Ruby. Dahilan para magulat siya. Ang kapal talaga ng mukha mo, ano? Ilang araw ka nang hindi umuwi sa bahay tapos malalaman ko nakikitulog ka na sa boss mo? Galit na sabi ni Ruby. Hindi ba sinabi ko sa'yo layuan mo yung boss mo na yan dahil hindi yan makakabuti para sa'yo? At ikaw naman, ilang araw ka nang sinusundo pero... Bakit napilit niyo ako nilalayo kay Riley? Kalmadong tanong ni Amber. Ano ho bang problema? Natawa si Ruby. Kami pa ang may problema ngayon? Amber, baka nakakalimutan mong tinutulungan ka naming ilayo sa mga taong makakasama sa'yo. Nilalayo ka namin sa mga bagay na pwede mong ikapahamak. Nilalayo kita dahil pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan sa katotohanan, Tita Ruby? Tanong ni Amber, natigilan naman ang matanda. Sabihin niyo nga po sa akin, anak po ba ako ni Mrs. Rochelle Buenavista? Natigilan si Ruby sa biglaang tanong ni Amber. Maging ang kanyang anak ay gulat na napatingin sa kanya. Palipat-lipat ang tingin ni Amber sa mga mata ng matanda upang mahanap ang sagot. Tita Ruby, tawag ni Amber. Alam mo, umuwi na tayo. Hindi ka lalabas simula ngayon. Hinawakan ni Ruby ang braso ng dalaga. Tinatanong ko kayo, Tita Ruby. Sino ba si Rochelle Buenavista? Tanong ni Amber at pilit na tinatanggal ang kamay nito sa braso niya.
Bitawan niyo nga ako! Masyado ka ng maraming sinasabi kaya pwede ba? Manahimik ka na. Sabi ni Ruby. Simula sa araw na to, hindi ka na lalabas. Naiintindihan? Saan mo dadali ng anak ko, Ruby? Malamig na boses ang nagpatigil sa kanilang lahat. Napatingin doon si Amber at nakita si Rochelle kasama si Riley. Agad na hinawakan ng binata ang kamay ng dalaga at hinila papunta sa kanya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Amber habang tinitingnan ang matanda. Huwag kang mangialam dito, Rochelle. Mariing sabi ni Ruby. Mangingialam ako dahil anak ko ang hawak-hawak mo. Mariing sabi ni Rochelle at agad na naglakad papunta sa unahan. Natatakot ka ba sa katotohanan? Sa katotohanan na pilit mong ipinagkakait sa akin at sa anak ko? Natawa si Ruby at mariing tiningnan ng kanyang kapatid. Sa ating dalawa, ikaw ang may kasalanan sa akin. Sa ating dalawa, ikaw ang mas may matinding ginawa. Ginagantihan lang kita, Rochelle. Sa lahat ng pagpapahirap mo sa akin, ganun din sa pamilya ko. Tiningnan ni Amber ang kanyang totoong ina. Mababakas ang galit sa mga mata nito ngunit kalmado ang postura nito. Napalunok ang dalaga at agad na hinawakan si Riley na seryosong nakatingin sa unahan. Huwag kang mag-alala. Ligtas si Risa sa mga kamay ko. Pero alam mo kung anong nalalaman ko? Ngumiti si Rochelle. Marami, Ruby. Natigilan si Ruby. Anong ginawa mo sa anak ko? Ngumiti lang ang matanda. Anak laban sa anak, Ruby. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Ito ang laro na gustong-gusto mo, hindi ba? Walang yaka! Sigaw ni Ruby. Mabilis na lumakad ang mga guard para harangan si Ruby. Ngumiti ang matanda at agad na tiningnan ng malamig ang kanyang traidor na kapatid. Simula sa araw na to, hindi mo na pwedeng hawakan o pagsalitaan ng masama ang anak ko. Mismo sa harap ko o sa kahit saang lugar dahil doble ang ibabalik ko. Ngumiti si Rochelle. Doble pa sa sakit na ginawa mo sa akin. Damputin niyo ng babaeng yan. Utos ng matanda. Pinagmasdan ni Amber ang chandelier na nasa kisame na natili siya sa mansyon ng Buena Vista sa gabing yon. Hindi alam ni Amber kung bakit siya sumama ngunit sa tingin niya ito ang makakatulong sa kanya. Ito ang magiging daan para maalala niya ang mga bagay na nakalimutan ng kanyang isip. Kayo ba talaga ang nanay ko? Tanong ni Amber. Marahang tumango si Rochelle. Noong nagkita tayo, muntik na kitang mabangga. Ayun din ang araw na nakabalik na ako dito sa Pilipinas. Sinabi sa akin ni Riley kung saan ka at kung sino ang kasama mo. Kapatid niyo ho si Tita Ruby? Tanong naman ni Amber. Panganay siya sa magkakapatid. Ako ang pangatlo sa mga Buena Vista ngunit ako rin ang inaasahan ni Mama sa lahat ng yaman at ari-arian na meron ng pamilya. Mahinahong sabi ni Rochelle. Ikaw, bilang tagapagmana ko, ay kailangan mo ring pagdaanan ng mga proseso bilang CEO ng mga ari-arian natin. Maaring sa ngayon hindi mo pa alam o hindi ka pa handa pero maghihintay ako. Wala po akong maalala kung meron man. Kalahati lang ho. Sagot ni Amber. Ginagawa ko ang makakaya ko para maibalik ang mga alaalang nakalimutan ko. Ngumiti si Rochelle at hinawakan ang kamay ni Amber. Huwag kang mag-alala kasi magaling na doktor ang kapatid ko. Matutulungan ka niya sa lahat ng bagay sa kahit anong paraan. For now, manatili ka muna dito nang sa ganon, hindi ka mapahamak. Sa mga sumunod na araw ay nanatili si Amber sa isa sa mga bahay ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at napatingin sa mga picture na binigay sa kanya ni Rochelle. Napalunok siya ng manakit ang ulo niya kaya huminga siya ng malalim at binasa ang mga impormasyon na binigay sa kanya ng mga Buena Vista. Nandito ka pala? Boses ng isang babae. Napatingin doon si Amber. Sino ka? Ngumiti ang babae at nilapag ang mamahalin niyang bag sa lamesa. I'm Risa, anak ni Ruby Buena Vista. Nangunot ang noo ni Amber. Pamilyar ka? Huminga ng malalim si Risa at tiningnan ang kawawa niyang pinsan. Alam mo, dapat hindi ka na lang nagpakita pa sa lahat eh. Mas lalo mo lang pinapahamak ang sarili mo. Lalong-lalo na sa mga Buena Vista o sa aking ina. Hindi ko alam kung paano ka nakasurvive mula sa pagkakahulog mo sa mababaw na bangin at pagkasunog ng sinasakyan mong kotse. Malakas rin ang kapit mo sa itaas, no?
Tinitigan lang ni Amber ang babae at hindi alam ang sasabihin. Nagulat siya nang hawakan nito ang braso niya, dahilan para mapatayo siya at mapadaing dahil sa sakit. Pero alam mo kung anong kinagagalit ko? Ngumisi si Risa. Ang mangialam ka sa buhay na dapat akin lang. Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Amber. Hindi makapaniwala na natawa si Risa. Masaya na ang buhay ni Mama Rochelle sa piling ko. Kaya ba't mo pa pinagsisiksikan yung sarili mo sa mansyon ng mga Buena Vista? Para ano? Para guluhin na naman ang mundo namin? Na maging relevant ka na naman sa mga Buena Vista? Alam mo, sana hindi ka na lang nagpakita. Ako ang tunay na anak ni Rochelle Buenavista, mariing sabi ni Amber. At wala kang magagawa kundi ang umiyak at bumalik kay Tita Ruby. Ngumisi ang dalaga. At sa tingin mo babalik ako? Tanong ni Risa. Hindi ako babalik sa impyernong bahay na yon para lang puna ng mga pangangailangan nilang lahat. Sigaw nito. Huminga ng malalim si Amber. Anak ka ni Tita Ruby at hindi ni Rochelle Buenavista. Naglakad si Amber palabas ng kwarto at agad na lumakad palabas. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad papunta sa hagdan ay may malakas na tumulak sa kanya, dahilan para gumulong-gulong siyang pababa at tumama ang ulo niya sa sahig. Amber! Malakas na sigaw ni Rochelle, nakadarating lang. Napabalikwas ng higa si Amber at napatingin sa paligid niya. Dali-dali siyang bumangon kahit masakit ang kanyang katawan. Napalunok siya at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang naglalakad palabas. Riley! Bulilas ng dalaga. Mabilis siyang sumakay sa elevator at agad na lumabas nang makarating sa tamang floor. Maraan siyang naglakad at lumabas para pumara ng taxi. Sumakay agad siya at sinabi ang address ng penthouse ng binata. Ilang araw na silang hindi nagkikita ngunit ngayon, nakabalik na ang alaala ni Amber. Salamat kuya, sabi ni Amber at binayad ang pera na nakuha niya sa bag na nasa lamesa sa hospital room. Dali-dali siyang tumakbo kahit na may benda pa ang kanyang ulo. Agad niyang pinuntahan ng penthouse ng binata at nagdarasal siya na nandun si Riley. Nang makarating siya, nanlamig ang katawan niya habang naglalakad at tinatahak ang daan papunta sa penthouse. Kumatok siya at agad na tumulo ang luha niya. Nagulat din ang binata nang makita siya. Amber? Gulat na tawag ni Amber. Hindi na nagdalawang isip pa ang dalaga at marahang niyakap ang binata. Tumulo ang mga luha niya habang humahagulgol sa dibdib nito. Riley! Umiiyak na sabi ng dalaga. I remembered you. Nanlaki ang mga mata ni Riley at agad na humiwalay sa dalaga. Amber? Nakangiting pinagmasdan ng dalaga ang binata at agad silang pumasok sa loob. Tinitigan ni Riley ang dalaga dahil sa benda nito na nasa ulo. Papunta na sana ang binata sa ospital, kaya nga lang ay may tumawag sa kanya. Hinalikan niya si Amber at sinagot ang tawag. Niyakap niya ang dalaga at marahang hinawakan ang liig nito para sagutin ang halik. Naalala ko na lahat, Riley. Sabi ni Amber at hinaplos ang liig ng binata. Lahat. Kinagat ni Riley ang labi at agad na hinalikan ang labi ng dalaga. Damn it! Bulalas ng binata at agad na niyakap si Amber. We're engaged? Bulong ni Amber at pinagmasdan ang singsing. Yes, Amber. Nakangiting sabi ni Riley habang yakap ang dalaga. Pero kailangan muna nating harapin ang may gawa sa'yo nito. Mariing sabi ng binata. Tumango si Amber at niyakap ang binata. Kailangan nga niyang harapin ang gumawa sa kanya ng mga bagay na maglalayo sa kanya sa pamilya niya. Huminga ng malalim si Amber at napangiti dahil sa wakas naaalala na niya ang mga nangyari sa nakaraan niya at kung sino ba ang nilalaman ng kanyang puso. Sa ilang araw na magkasama sina Amber at Riley ay minabuti ng binatang alagaan ang dalaga. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya nang sa ganon ay mabantayan ng maayos at ma-check rin ang kalagayan ni Amber. Ngayon pa na nakabalik na ang mga alaala nito, kailangan lang nito na magpagaling. She's okay. Masaya ako na nakarecover ka na. Ngumiti ang doktor. Mag-iingat ka pa rin, Amber. Dumalaw ka rito ulit pagka pakiramdam mo sumasakit ang ulo mo. Thanks, Doc. Sabi ni Amber.
Nang matapos sila sa hospital ay agad na pumunta sila Amber sa mall. Namili sila ng mga kailangan niya at iba pang gusto niya. Nang makauwi naman sila ay nagluto si Riley ng kanilang pagkain nang sa ganon ay hindi na sila umorder sa labas. Huminga ng malalim si Amber habang iniisip kung bakit nagawa yun sa kanya ni Risa. Ngunit kung iisipin, kaya nito na makapatay ng tao. Ngunit paano kung may kinalaman ito sa nangyari? Anong iniisip mo? Tanong ni Riley habang nilalapag ang first aid kit para linisin ang sugat ni Amber. Ngayong bumalik na yung alaala ko ng paunti-unti, iniisip ko kung sino ba yung may gawa nun o kung ba't niya nagawa yun. Sabi ni Amber. Hindi pa natin alam kung bakit yun nagawa ng kung sino man. Pinaghihinalaan ko ang tita Ruby mo dahil alam ko na malaki naging hidwaan nila ng mami mo. Dahan-dahang nilinisan ni Riley ang noo ni Amber. Wala pang binabanggit si Tita Rochelle. Tinulak ako ni Risa sa hagdan. Sabi ni Amber. Ano? Nagtagis ang panga ni Riley. Bakit niya ginawa yun? Hindi ko alam eh. Galit na galit siya dahil sinabi kong ako ang successor ni Mommy. Sabi ni Amber. Kung kaya niya akong itulak sa hagdan, posible kayang kaya niya rin akong itulak sa bangin o yung sinasakyan kong kotse. Natigilan si Riley at napaisip. Binitawan nito ang hawak at napatitig sa dalaga. Posible na mangyari yon at posible rin na may kinalaman nga ang mag-ina sa nangyari kay Amber. Nagtagis lalo ang panga ni Riley sa kadahilan ng hindi malabong si Ruby at Risa ang dahilan. Pilit nila akong pinapaiwas sa'yo noon at ngayong malinaw na sa akin lahat. May dahilan na ako para magalit sa kanila. Sabi ni Amber. Naalala ko na ang lahat, Riley. Hindi pwedeng ganito na lang ang mangyayari sa akin at hindi pwedeng hindi ko ipaglaban ng hustisya. Your mom is at the rescue. Ginagawa rin ni Tita Rochelle ang lahat na makakaya niya at ang kailangan mo lang gawin ay magpagaling, okay? Bukas, may event ang mga Buena Vista. Ipapakilala ka bilang tagapagmana ni Tita Rochelle. Kaya kailangan mong magpahinga, okay? Ngumiti si Riley. Tinignan ni Amber ang binata na marahan na nakahawak sa kanyang pisngi. Paano niya nagawang kalimutan ng binata? Paano niya nagawang hindi kilalanin ito? Nangilid na naman ang luha sa mga mata ni Amber dahil ang lalaking mahal niya nagawa siyang hintayin ng ilang taon at habaan ang pasensya nito. Did I hurt you? Tanong ni Amber. Sa mga oras na wala akong maalala, nahirapan ka ba? Malungkot na napangiti si Riley. Sobrang hirap, Amber. Napasinghap ang dalaga. Sobrang mahal na mahal kita. At ang hirap para sa akin na hindi mo ko maalala. Na kailangan kong habaan ng pasensya ko nang sa ganun hindi ka mahirapan at hindi maapektuhan ang kalusugan mo. I'm sorry. Mahinang sagot ni Amber. Ngumiti si Riley at umiling. Hindi mo kasalanan. Walang may kasalanan. Ang mahalaga sa akin ay nakuha kita nun nang walang nakakaalam. Nakuha kita at binantayan kita habang wala ka pa naaalala at sapat na sa akin yun. Pero nalulungkot ako kasi hindi kita naaalala agad. May parte sa akin na gustong-gustong lapitan ka pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi pwede. Natawa si Amber. Pero nakakapagtaka nga na lahat ng tao doon ay iwas sa akin o takot na magpagawa sa akin ng kahit anong mabigat na bagay. Natawa rin ang binata. Dahil sinabi kong hindi ka nila lalapitan o utusan sa mabigat na bagay. You're my fiancé, Amber. Kung pwede lang na sabihin sa'yo lahat ng pwede kong sabihin, ginawa ko na. Kaya nga lang, mas iniisip ko pa rin yung kapakanan mo eh. Napangiti si Amber at agad na niyakap ang binata at malalim na bumuntong hininga. Ramdam niya ang pagyakap ni Riley. At napangiti siya. Mahal na mahal kita, Amber. Sabi ni Riley. Emosyonal ang bawat bigkas nito ng mga salita. Hindi na ako papayag na mawala ka pa ulit sa akin. At kung mangyari man yun, hahanapin kita. Hindi na ako mawawala. Sabi ni Amber. Humiwalay siya sa binata at ngumiti. Dito lang ako sa tabi mo. Tumango si Riley at hinalikan ang labi ng dalaga. Napangiti si Amber at hinalikan din ang binata. Ang init ng pagmamahal ni Riley ang maingat na paghaplos sa kanya at ang init ng sandaling yon ay kakaiba at bago sa kanya. After this, we'll be preparing for our marriage. Hinihingal na bulong ni Riley. Tumango si Amber. Gawin mo lahat ng gusto mo, Riley.
Natawa silang pareho at agad na umilalim sa kanilang kumot. Inayos ni Amber ang kanyang magulong buhok at marahang yumakap sa katawan ni Riley. Pinagmasdan nila ang buwan na kitang-kita sa veranda. Kapwa sila mga walang damit at tanging kumot lang ang nagsisilbing sa plot nila. Ready na ang dress mo para bukas. Balita ko na din si Risa. Sabi ni Riley. Ako nang bahala sa kanila. All you have to do is enjoy. Ngumiti si Amber. Thanks babe. Natigilan si Riley at agad na napatingin sa dalaga na nakapikit at nakasiksik sa kanya. Natawa siya at agad na tumagilid ng higa para yakapin ang dalaga na natutulog. Hinaplas nito ang pisngi niya. Napatingin siya sa cellphone at agad na nakita na tumatawag ang assistant niya. Hello? Mahinang sabi ni Riley habang hinahaplos ang braso ni Amber. Nagawa ko na po sir, sabi nito. Ang tinutukoy nito ay ang properties ni Risa. Lahat ng ari-arian ay binigay ni Rochelle. Lahat po ay sira na at lahat po ng projects ni Miss Risa Buenavista ay na-pull out na ng ilan. Ngumisi si Riley. Send me your bank account, thanks. Binaba ng binata ang tawag at pinagmasdan si Amber. No one can mess with his fiancé dahil kung meron, siyang makakalaban ng mga ito. My very own successor, Amber Leigh Buenavista. Dahan-dahang tumayo si Amber mula sa kanyang upuan nang marinig ang pangalan niya. Napatingin siya sa napakaraming taong nakangiti sa kanya habang pumapalakpak. Hindi maiwasan ng dalagang mapatingin kay Risa at katabi nito si Ruby na nakatingin na sa kanya. Hindi nga niya alam kung saan at paano kumuha ng lakas ng loob ang mga taong to na magpakita sa kanya. My one and only legal daughter. Nawala siya sa akin sa loob ng maraming taon at ito na siya ngayon. Nagbabalik para ipagpatuloy ang mga nasimulan ko. Ngumiti si Rochelle. Binigay nito sa kanya ang microphone dahilan para tumahimik ang mga tao. Huminga siya ng malalim at tiningnan ng mga tao. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Nais ko lang sabihin na ako ay nawala dahil sa isang aksidente. Nahulog ako sa sinasakyan kong kotse. Nawalan ako ng alaala sa loob ng maraming taon. Napasinghap ang mga tao at nag-usap-usap sa kanilang lamesa. Tiningnan ni Amber si Ruby at bakas ang galit sa mga mata nito kaya hindi niya maiwasang mapailing. Pero ngayon babalik na ako. Ngumiti ang dalaga at diretso ang tingin sa mag-ina. Tatapusin ko ang sinimulan ng kung sino man. Nang makababa si Amber ay agad siyang sinalubong ng binata at agad na inalalayan papunta sa kanilang lamesa. Bumuntong hininga ang dalaga at napatingin kay Riley na inaayos ang damit niya. Are you okay? Tanong ni Riley. Oo naman. Ngumiti ang dalaga. Masaya nga ako na nandito ako sa event na to eh. Napatingin sila sa gilid nang makita si Rochelle na may kausap na isang lalaki na may hawak ng isang envelope. Nangunot ang noo ng dalaga. Tumayo naman ang kanyang ina at tumango. Tapos ay ibinigay sa kanyang sekretarya ang isang envelope. Alam niyang may plano ang kanyang ina ngunit siya ay meron din ngunit gusto niya munang makasiguro kung pareho ba sila ng iniisip. Tuwang-tuwa ka ngayon dahil ikaw ang pinakilala, no? Galit na tanong ni Risa. Nilingon niya ni Amber at ngumiti. Umaasa ka ba na ikaw ang tatawagin ng mommy ko? Hindi ka na dapat pa nagpakita dahil alam mo hindi ka nababagi sa pamilya. Yung mga katulad mo hindi na nararapat na makauwi sa mansyon. Nakangising sabi ni Risa. Nakakatawa na biglang bumalik ang mga alaala mo, no? O baka naman nagpanggap ka lang para makuha yung dapat na sakin. Ngumiti palalo si Amber at humakbang papunta sa dalaga. Totoo nakabalik na ang alaala ko. At ngayon nakabalik na ako ay sisiguraduhin kong malalagot ang mga may gawa nito sa akin. Natigilan ang dalaga at kapag nalaman kong ikaw o kayo ni Tita Ruby ang mastermind sa pagkawala ng mga alaala ko, hindi kita mapapatawad. Huwag ka magsalita ng tapos, lalo na't wala ka pang ebidensya. Mariing sabi ni Risa, wala kaming kinalaman sa nangyaring aksidente sa nangyari sa'yo. Kaya naman sobrang nagmamadali kang palitan ako bilang anak ni Rochelle Buenavista, di ba? Ngumiti si Amber. Napurnada ko ba yung mga plano niyo ngayon nakabalik na ako? Gigil na tiningnan ni Risa ang babae. Walang iyak! Akmang sasampalin siya nito nang hawakan agad ni Amber ang pulso ni Risa.
Naalerto ang mga gwardya, maging si Riley na hinawakan ng dalaga. Mariin ang pagkakahawak ni Amber sa pulso ng babae na nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Malakas na sinampal ng dalaga si Risa gamit ang likod ng palad nito, dahilan para mapaatras ang babae at napaawang ang labi. Hindi mo na ako masasaktan, kagaya ng lagi mong ginagawa sa akin, Risa. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang tumulak sa akin sa hagdan nang sa ganon ay habang buhay ako mag-hospital. Sigaw ni Amber. What? Tanong ni Rochelle nang kararating lang. Ginawa mo ang bagay na yon? No! Sigaw ni Risa. Hindi ko magagawa ang bagay na yun sa kanya. Natawa si Amber dahil sa galit na nararamdaman niya. Gusto niyang saktan ng dalawang taong naging dahilan kung bakit naging miserable ang buhay niya. At gusto niyang gumante sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Tiningnan niya si Ruby na nakatitig sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nagtiwala siya sa matanda at minahal niya ito na parang kanyang sariling ina. Tinulak niya ako sa hagdan, sabi ni Amber. Pinagbantaan niya ang buhay ko nang sa ganon ay ipagpatuloy niya ang pagpapanggap na isang anak ni Rochelle Buenavista. Ang tunay kong ina. Malakas na sabi ng dalaga, dahilan para mapasinghap ang mga tao. Ginamit niya ang mga panahong wala ako, nang sa ganon manipulahin niya ang mga tao sa paligid niya, kasama ang pamilya ko. No! Sagot ni Risa, at akmang lalapit nang hawakan siya ni Riley, na galit na nakatingin sa kanya. Huwag kayo maniwala sa kanya! Nagsisinungaling lang siya nang sa ganon makuha niya lahat ng bagay na para sa akin. Sa tingin mo nagsisinungaling ako? Bakit hindi natin tingnan mamaya sa CCTV ng mansyon? Nanlaki ang mga mata ni Risa at tiningnan ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang iba ay nandidiri na nakatingin sa kanya habang ang ilan naman ay nagbubulungan na isa siyang masamang tao. Tiningnan ni Risa si Riley na nakatitig sa kanya dahilan para mapalinok siya dahil alam niya kagagawa ng binata ang pagbagsak niya. Liv! Biglang nagsalita si Rochelle. No, Mommy! Sigaw ni Risa at agad na tinulak si Riley at hinawakan ng matandang babae. Huwag kang maniwala sa kanya! Ako ang paniwalaan mo, please! Matagal siyang nawala sa tabi natin. Anak ko si Amber at sa kanya lang ako maniniwala. Malamig na sabi ng matanda. Ano? Tanong ni Risa. Huminga ng malalim ang matanda. Alam ko ang lahat ng plano mo, Risa. Mag-ina nga kayong dalawa ng magaling kong kapatid. Ngayong alam na ng lahat ang ginawa niya sa anak ko, pwede na kayong umalis. Pero asahan niyo na may kakatok sa pinto ng bahay niyo. Mommy! Sigaw ni Risa. Hinawakan ni Amber ang kamay ng kanyang ina nang umiti sa kanya. Tiningnan niya ang binata na tumango sa kanya na parabang sinasabi nitong matatapos na ang lahat. Huminga ng malalim si Amber. At agad na naisip na sa wakas, matatapos na rin ang lahat. Si Ruby ang nagplano ng lahat. Natigilan si Amber na patingin sa kanyang inang kalmadong nakaupo sa sofa habang umiinom ng kape. Nagtipon-tipon silang lahat para pag-usapan ang nangyari at basahin ang mga ebidensyang nagtuturong si Ruby nga ang may sala. Tiningnan ng dalaga ang kanyang inang nakatingin naman sa malayo. Tila ba naroon ang kasagutan. Noong na-aksidente si Amber, sumunod si Ruby at ang anak niya. Sinadya nilang tanggalan ng preno ang sasakyan ng anak ko at tumilapon sa mababaw na bangin si Amber kasama ang kotse. Sabi ni Rochelle, nandun si Ruby ng mga oras na yon at dinala nila sa ospital si Amber at doon nalaman na may amnesia siya. Minanipula si Amber nang sa ganun ay makuha nila ang anak ko para gamitin laban sa akin. Doon na rin pumasok si Risa sa eksena. Sagot naman ng isang kapatid ni Rochelle. Nagpanggap na pinalayas nang sa ganon dito na tumira at mabuhay bilang si Amber. Akala ko hindi mapapansin ni ate pero alam ko naman na may plano talaga ang mag-inang yon. Kaya hindi ako pumayag na bigyan ng share si Risa sa kahit anong negosyo. Hindi akalain ni Amber na magagawa nga talaga yon ng sarili niyang kadugo. Halos pamilya na ang turing ng dalaga sa kanyang tita Ruby. Walang galit at pinagkatiwalaan na ng lubos na siya ring dahilan kung bakit siya nahihirapan. Naramdaman niya ang hawak ni Riley sa kanyang kamay at napatingin siya sa binata. Teka Riley,
Totoo bang pinabagsak mo lahat ng negosyo ni Ruby at Risa? Dahilan para maghirap si ate? Tanong ng matandang lalaki. Matagal bago sumagot si Riley. Yes. Napasinghap ang dalaga. Ako nga ang gumawa nun. Kaya naghihirap siya ngayon. Pinag-uusapan namin ito ni Tita Rochelle at alam kong hindi ako matatahimik dahil si Amber nakasalalay dito. Hay, ikaw talagang bata ka. Natatawang sabi ng matanda. Ano pong mangyayari sa kanila? Tanong ni Amber. Tiningnan ni Rochelle ang dalaga. Makukulong sila ng habang buhay. At pagbabayaran nila lahat ng kasalanan nilang dalawa. Si Risa dadalhin ko sa ibang bansa nang sa ganon ay magsimula siyang muli. Hindi ko pwedeng pabayaan ang batang yon dahil biktima lang din siya. Napangiti si Amber at agad nilang pinag-usapan ng mga bagay-bagay tungkol sa negosyo at iba pa. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay dumating ang isang assistant ni Rochelle at halatang nagmamadali. Ma'am, nakatanggap po kami ng tawag mula sa airport. Nakita raw po nila na paalis ng bansa ang mag-ina. Sabi nito, gulat na napatingin doon si Amber. Hindi sila pwedeng umalis. Natataranta ang boses ng dalaga. Ikaw nang bahala. Sabat ni Rochelle. Pupuntahan ko sila. Sisiguruhin kung hindi sila makakaalis sa gabing to. Dali-dali silang pumunta sa labas at agad na sumakay ng kotse. Mabilis ang pagmamaneho nila para makapunta sa airport at nang maabutan pa ang kanyang tita Ruby. Nang makarating sila sa airport ay nagmamadali silang maglakad at agad na naabutan ang pamilya ni Risa na nakikipag-agawan sa mga guards. Mabilis na naglakad si Rochelle at agad na hinila si Ruby. Pagkatapos ay sinampal niya ito. Ang kapal ng mukha mong umalis sa bansang to na may malaki kang kasalanan sa anak ko. Sigaw ni Rochelle. Bakit ka nandito? Ikaw bang nag-utos sa mga to na hindi kami padaanin? Tanong ni Ruby. Ano ba problema mo? Kung aalis ka sa bansang to, ay para mo na ring tinakasan ang mga kasalanan mo. At hindi lang yon, mabubulo ka sa kulungan sa patong-patong na kaso. May ebidensya ka ba ha? Ikaw naman ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng hidwaan ng pamilyang to. Kinuha mo lahat sa akin. Ikaw na ang laging paborito ni Mama hanggang sa mamatay siya. Ikaw na lang lagi ang magaling. Dahil hindi mo binigyan ng pagkakataon na magbago ang sarili mo, ginamit mo pa ang anak ko. Sigaw ni Rochelle. Ngayon sabihin mo sa akin, hindi ba tama ang desisyon kung pahirapan ka? Dahil sa mali mong nagawa sa pamilya natin nun? Na kailangan mo pang idamay ang nag-iisa kong anak. Natawa si Ruby at tiningnan ng kanyang kapatid. Bakit Rochelle? Sino bang may dahilan bakit ako naging ganito? Hindi ba kayo? Tiningnan nito ang mga kapatid. Pinagkaisahan niyo ko at tinaboy na para bang hindi niyo ako kadugo. Pinalayas niyo ko sa mismong bahay ko. Kinuha mo lahat sa akin. Tinanggalan mo ko ng karapatan sa pera na dapat ay akin. Kaya sabihin mo, ako bang may kasalanan? Pero hindi yon sapat para gamitin mo ang anak ko. Muntik mo nang mapatay si Amber. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon na magbago. Nang sa ganon matanggap ka namin. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang. Natigilan si Ruby at napatingin sa lahat ng tao. Hawak niya ang kanyang anak. Tiningnan niya si Amber na umiiyak habang nakatingin sa kanya dahil aaminin niya, minahal niya ang dalaga at itinuring ding anak. Ate Ruby, tawag ng bunsong kapatid nito. Please, para sa ikabubuti ng lahat, tigilan na natin to. Nahihirapan ang mga bata sa gulo na dapat ay tayo lang ang nag-uusap. Tigilan na natin to, ate. Sumuko ka na, parang awa mo na, Tita Ruby. Biglang sabi ni Amber. Pwede ka magsimula, kasama kami. Please, tigilan na po natin to. Hindi nakapagsalita ang matanda at agad na tiningnan ng paparating na mga pulis. Ngumiti si Amber at ninakap ang kanyang tita. Tinrato ko po kayong parang tunay kong ina. At habang buhay po ako magpapasalamat sa inyo. Ngunit ang ginawa niyo pong krimen ay hindi matutumbasan. Kung gaano kasakit ang naramdaman ko nung nawala ako sa tabi ng mami ko. Amber? Tumulo ang luha sa mga mata ng Tita Ruby niya. Tama na po, tita. Tigilan na natin ang away na to para sa ikibubuti ng lahat. Tiningnan ni Riley ang kanyang nobya dahil katulad ng ina nito, napakabuti ng puso ni Amber. Dinala ng mga pulis si Risa at Ruby, maging ang mga anak nito,
at gumaan na ang pakiramdam ng mag-ina. Tapos na, sabi ni Amber. Ngumiti si Rochelle at hinagka ng anak. Makakapagsimula na tayo ulit ng magkasama. Tumango si Amber at agad na yumakap sa kanyang ina. Para sa bagong simula. Years later, Snow, mag-ingat ka! Napatayo si Amber nang makita ang anak niya na nagsisurf sa dagat kasama ang kapatid nito na si Riker. Napangiti siya nang makitang napakagaling ng kanyang kambal sa larangan ng surfing dahil kung sa bagay, lumaki ang mga ito sa dagat dahil dito sila nanirahan ng ilang taon. Kinasal silang dalawa ni Riley sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas kung saan sila nakatira ngayon. Maraming taon na ang nakalipas at sa mga nagdaang taon ay marami nang nangyari sa kanilang lahat. Babe, naganda ako ng merienda. Sabi ni Riley nakakalabas lang ng kanilang bahay. Gustong gusto ko yung balat mo Morena. Natawa si Amber sa sinabi ng asawa niya. Nagsasawa na ako sa kaputian ko kaya morena naman. Nasaan ang mga bata? Tanong nito sa asawa at hinanda ang pagkain ni Amber. Tinuro ni Amber ang kanyang kambal na nasa dalampasigan. Pinagmasdan niya ang mga anak dahil natutuwa siyang sa mga nakalipas na taon ay meron na siyang dalaga at binata. Patuloy pa rin ang therapy ni Amber hanggang sa tuluyan na niyang maalala ang lahat at dahil na rin sa tulong ng kanyang asawa ay kinaya niya lahat ng pagsubok. Tuna sandwich, sabi ni Snow. Papa, nasa po yung juice ko? Here baby. Ngumiti si Riley at inabot ang pink na baso sa anak. Napangiti naman si Amber dahil blessing sa kanya ang mga anak. Napalaki niya ito ng maayos at sinigurado niyang habang lumalaki ay walang poproblemahin ang mga ito kundi pag-aaral lang. Bilang mga magulang, gusto ni Amber na siya at ang kanyang asawa ang magpo-provide ng mga kailangan ng kanyang anak. Sa mga nakalipas na taon ay natutunan ni Amber ang mga bagay bilang first-time mommy sa kambal. Nag-aral si Amber sa kung paano magiging mabuting ina sa kanyang anak. Na hanggang ngayon, natutuwa siya dahil napalaki niya ng masaya ang mga ito. Kumusta naman ang surfing? Tanong ni Amber sa anak na lalaki na si Riker. It's good, mommy. Marunong na po si Snow. Nakangiting sabi ng mistisong si Riker. Tsaka mas marunong na po ako sa kanya. What? Mas marunong ako nadadapa ka pa nga sa surfing board Pang-aasar naman ni Snow. Nagtawanan silang lahat at napailing na lang ang mag-asawa. Nang matapos sila sa ginagawa sa dagat, nagpahinga na sila sa loob ng bahay at aasikasuhin naman nila ang flight dahil simula na ng klase ni Snow at Riker. Hinanda agad ni Amber mga bibili nilang mag-asawa at habang ginagawa yon ay naramdaman niya ang yakap ni Riley sa kanyang gilid. I love you, Amber. Malambing na sabi nito. Riley. Natawa ang babae. Mahal din kita. Hinawakan nito ang pisngi ng asawa habang nakatingin sa salamin. Are you happy? Tanong nito. Tumango si Amber at naisip ang buhay niya noon at ang kaibahan ng buhay niya ngayong may anak na siya. Noon wala siyang maalala kundi ang pangalan lang niya. Ni wala siyang ideya na siya pala ang tagapagmana ng mga Buenavista. Sa mga nakalipas na taon, nakita niya rin ang pagbabago ng tita Ruby niya na pinagbayaran ang mga kasalanan nito sa kulungan. Masaya ako kasi ang laki ng pinagbago ng buhay ko nung nagsama ulit tayong dalawa. Ngumiti si Amber at huminga ng malalim. Masaya akong kasama kayong tatlo at kontento na rin ako sa buhay na meron ako kasama ka. Napalaki natin ng maayos yung mga bata at nabigyan natin sila ng magandang buhay. Naging mabuti tayong magulang sa kanila, babe. Ngumiti si Riley at humiwalay sa kanyang asawa. Hinaplos naman niya ang pisngi ng babae. Mabuti kang ina. At sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw ang pinakamatapang. Ikaw ang babaeng sobrang hinangaan ko. At ikaw rin ang nakatuluyan ko sa uli. Napangiti si Amber dahil hindi siya makapaniwalang kinasal siya kay Riley. At kahit ano pa bang problema ang dumaan ay pinili pa rin nila ang isa't isa. Ba't kayo lang yung nag-hug? Ngumuso si Snow. Oo nga po, sabi naman ni Riker. Natawa naman si Amber. Halika kayo dito, pahag nga si mommy. Nagmamadali namang yumakap ang kambal
Dahilan para matawa si Riley at agad niyang hinawakan ang kanyang anak na babae. Pinagmasdan ni Amber ang mata ng mga anak niya at napagtanto niyang namana ng mga ito ang magagandang mata ng kanyang asawa na ngayon ay nakatingin sa kanya. Mahal na mahal ko kayo, ngumiti si Amber. Mahal na mahal kita, Mommy, sabi ni Snow. You're the best mom in the world. Wala na po talagang papantay sa'yo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Amber at napatingin sa kanyang asawa na ngumiti at sumang-ayon sa kanya. Natawa siya at niyakap ang kanyang lakas at matibay na pader, ang kanyang asawa. Ang pamilya na pangarap niya noon at ang pamilya na hinding-hindi niya kakalimutan at iiwan. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo.